We have noticed a trend, Cambodia, Myanmar, Laos, yun po yung ilan sa mga bansa that our kababayans go to. And we noticed that they have POGO-like operations, but hindi limited ito dito sa mga bansang ito kasi sometimes many of our kababayans would transit from one Asian country to other Asian countries. Ngayong ipinatigil na ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Bureau of Immigration ang isang bagong trend kung saan nire-recruit na magtrabaho sa scam hub sa ibang bansa ang mga Pilipino. Ayon sa BI, may mga sindikato ng illegal gambling sa abroad ang naghahanap ng mga Pilipino na dati nang nagtatrabaho sa mga POGO o di kaya ay mga call center agent. Kadalasan umanong nangyayari ang recruitment online at nag-aalok ng mas malaking sweldo para mas makahikayat ng mabibiktima. May mga impormasyon ring natatanggap ang Bureau of Immigration na may nangyayaring recruitment sa loob mismo ng mga BPO. Ito pong mga nare-recruit na ito, meron po tayong mga nakukuhang information na may recruitment ongoing inside BPOs. So yung mga nagtatrabaho sa mga call centers, mga BPOs, meron pong mga kakuntsaba itong mga scam hubs abroad that are embedded inside BPOs that recruit yung mga empleyado doon para lumabas po ng bansa. Dagdag pa ng mga otoridad, karaniwang ang mga sindikato ang nag-aasikaso ng mga papeles at proseso para makaalis ng Pilipinas ang kanilang mga nare-recruit. Magpapanggap sila ng mga turista na bibisita sa Thailand, saka itatawid sa border ng Cambodia, Myanmar o Laos. Pero may intelligence report rin na natatanggap ang mga otoridad na lumalawak na rin ang iligal na operasyon ng mga sindikato hanggang sa Middle East. May mga kaso pa umano kung saan ikinukulong at tinotorture ang mga biktima kapag hindi namimit ang kanilang kota sa trabaho at pagbabayarin pa ng 400,000 pesos kapalit ng kanilang paglaya sa kamay ng mga sindikato. Their passports would be taken, tinatawid sila ng border, like for example in the case of Myanmar, itatawid sila ng border, sasakay sila ng bangka. And they would go sa gitna ng jungle. Yun yung lagi kong kinikwento. Sa gitna talaga ng jungle. Ito yung kwento ng mga na-repatriate. Sa gitna ng gubat, merong compound. It's a type of trafficking because it's debt bondage. Kasi may utang na sila bago sila makauwi ng Pilipinas. Nitong mga nakalipas na linggo, ilang mga insidente na ng mga Pilipinong nagpapanggap na call center agents na mamamasyal sa ibang bansa ang nahaharang ng immigration sa airport dahil sa kaduda-dudang mga dokumento at magkakasalungat na pahayag. At dito nadidiskubre na biktima pala sila ng illegal recruitment. Sa ngayon ay patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa iba pang South Asian countries upang masawata ang mga kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.